sa lahat. Meron po tayo ditong dating na LG. Ang model niya ay 32LN560B. So, 32LN560B. So, smart TV siya. May ano siya eh. Smart TV na LG. The problem is ito, itutok mo dito. Yung red light. Nakikita yung red light? Ayan. Pag pipindot ko yung power, wala. Wala ring response, pero mag-blink siya. Ayan bumabalik siya sa red. Pag pindot ng power, bumabalik sa red. Ayan pinipindot ko yung power niyan. Kahit anong pindutin mo dito, balik agad sa red. So yan po ang gagawin natin. Ayun, nabuksan na po natin. Nilinisan ko muna kasi madumi eh. So talagang kailangan natin ng brush. So ang problema nito ay yung pag pinindot mo, pakita natin ulit para yung power eh. So may red light siya. Pindutin ko yung power ayan pag pinipindot ko, bumabalik agad sa red light. Walang blink, walang logo na lumalabas, wala lahat. Basta yung red light lang, parang nag-blink lang. So alam ko na ang tanong ng mga bagong technician. Saan ba magsisimula? Diba? So, ito yung motherboard. Motherboard yan. Itong T-Con. At ito yung power supply. So, sa ganong problema, diba, wala naman tayo nakikita. So, dun tayo sa first step. Yun ang tanong ninyo, saan tayo mag-uumpisa? Yun ang lagi kong naitatanong eh. Kahit sa sarili ko. Dun din, saan ba magsisimula? Diba? Parang kung mali na kasi yung una mong tinignan, pumunta ka agad dito, pumunta ka agad dyan, parang mali. So ang tanong, power supply, mainboard, T-Con, screen. So dahil nagbi-blink siya, so parang wala siyang power or nagkukulang. Ang unang gagawin, power supply. Dito tayo sa power supply. So diba, inspect muna natin. Yun ang umpisa, yun ang tanong eh. Saan ba mag-uumpisa? Mga ganong problem. So, pag i-inspect mo, nakasaksak tayo, alisin na natin. Dahil wala naman na tayong gagawin dyan. May nakita na agad ako. So, pag inspect mo pa lang, visual inspect. Ayan. So, dito sa power supply, so, ayan, visual. Ayun, so, itututok ko lang dito sa power supply para may tawag nito, may time naman kayo na kayo din samahan nyo akong magre-repair. Kumbaga, tayo ang magre-repair ngayon. Ibahin natin ang style ng pagbibideo. Tayo ang kumbaga, samahan nyo ako mag-repair. Para na rin tayo nagre-repair. Yan. So, tinututok ko lang pinapatutok ko. Mga bagong tech, nasa tayo nasa visual inspection. So, habang nagsasalita ako, tinitignan nyo na rin kung may napapansin kayong kakaiba. So, sa power supply, mas simple to kasi iisa ang optocoupler. Yun, iisa ang optocoupler yun. Iisa. So, simple. Kumbaga, siguro ito sa isang, lagi kong sinasabi na sa electronics, huwag tayong masanay sa diagram. Follow the voltage. Yun ang, sa akin po follow the voltage. At yun na po yung magiging diagram mo.
Kahit saan ka, basta electronics, follow the voltage. Saan ba siya nawala? Saan ba siya nakarating? Diba? So, magaling kayo. So, okay. So, siguro naitutok ko na. May napansin ba kayo? Siguro, alam ko, yung iba may napansin na. Sa red light na yun na pinindot mo, bumabalik agad sa red light. Kumbaga, nagkukulang siya ng power or anything. Di pa natin alam. Ganyan ang ano. Di pa natin alam kasi hindi pa natin nagda-diagnose pa lang tayo. Hindi yung red light agad, sasabihin mo agad, mainboard, T-con, power supply. Diagnose natin para in the long run makikita mo na. So, okay, sasabihin ko na Eto, may napansin akong lumobo. Yan, capacitor. Eto pa, dalawa. Lumobo din yan. So, mga ito, dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 capacitor. Kahit dalawa lang yung lumobo, iti-check na rin natin lahat yan. Kasi, syempre, parang yung kasabihan, kung sira yung tomato na isa, baka sira na rin yung iba. So, i-check na rin natin. So, ano pa ba ang kuhan, di ba? Visual inspection tayo. Tingnan natin yung mga sunog. So, wala naman tayo nakita, yun lang. So, palitan muna natin yun. I-check muna natin. Sa ganyang bagay, kailangan natin ng SR meter. Pag wala, ito na. Okay. So, naalis ko na siya. Naalis ko na yung mga screw. Inalis ko na rin to. Inalis ko na rin yung sa backlight. So, in case na para makita na rin natin kung may sira yung backlight, i-check na rin natin. Kasi syempre, nasa ano yan So, ito yung pag i-review ko ito pala para pag bumili kayo, alam nyo nang gamitin. Kung bakit ba siya maganda, pangit ba siya? Okay. So, nakikita tong 14 volts. Pindutin natin ng isa. Abangan nyo. Magre-review ako ng tungkol dito bago kayo bumili. Yung mga binili kong dati kasi mga pangit. Kaya ito. So, titignan nyo dito. Ito. Yung positive tsaka negative. So, backlight to sa backlight to. Yung positive dito sa puti, yung negative dun sa negative. Huwag mo yung babalik ta rin, matatamaan yung LED backlight. Imbis na hindi sira, masisira. So, importante yung positive, negative. Pag nandun kayo sa 300 volts. Yan. So, negative, positive. Yan. Double check. Okay. So, 46. Ayan siya, 52. 20 milliampere. Yan siya. So, hindi siya sira. Iilaw na yan, So, 30 milliampere hanggang 70 yan. Umiilaw na yan, So, hindi sira ang backlight. Good for the technician. Okay. So, alisin na natin yan. Yan ang pag-check ng backlight. Ito. Pa pala kung hindi naalis na isa, kulay black kasi yung inalis kong iba kulay 1. Okay, so alisin na natin yung last video ko. Huwag nyo munang hahawakan kasi may voltahe pa yan, voltage yan, makukuryente kayo dyan. So alisin muna natin to. Ito tayo sa power supply. Ayan, power supply na naman. So, 'di ba sa last video ko, meron tayong pangalis ng voltage. Ano bang gusto nang gamitin ko? Yung oscilloscope or ito na lang? Power supply lang naman, mga signal So, alisin muna natin yung dito na lang para makita nyo. Ito. Dito ko i-discharge. So, ayan discharge muna natin. Number 1 rules. At always rules. Discharge the big capacitor. Discharge the big capacitor. Pag nakikita kayo dun sa last video ko, iisa lang Ito, dalawa. Dalawa lang to. Either parallel or
series. So, pag nakakita kayo ng 450 volts, naka-parallel yan. Kasi 450 volts eh. Pagka nakakita kayo ng 250 volts, naka-series. Kasi ang pumapasok dyan, 300 plus. So, hindi pwede yung 200. So, naka-series siya. Series. Baga, parang battery na naka-series. Parallel, dalawa. Series yan. May listahan sana tayo ni. Para sa mga pasensya na po. Hindi ako naka-ready. Okay. So, visual inspection pa rin tayo. Diba? Wala naman tayo nakikitang sunog. Yan o. Yan. Alam nyo, sundan nyo lang akong nagre-repair in 1 month. Baguhan kayo. Magiging master technician kayo. Ay, hindi pala. Baka mas magaling na kayo sa akin. So, tingin-tingin. Tingin-tingin sa nakasulat. So, ayan siya o. May ground. Pwede nang hawakan to na discharge ko na eh. 12 volts, 12 volts. So, yan lang siya. 24 tsaka 12 volts lang. Tsaka 3.5. Yan na. Dry. Yung hindi siya nakasaksak. Ay, nakasaksak siya, pero ito lang yung lumalabas. Pagka nag-power on ka na, ito na yung lalabas dapat. Yun ang power supply. Hindi yung bira ng bira. Okay, next step is yung lumobong capacitor. Ito yung nahihiwagaan ako dito. Sabi talaga sa akin, pwedeng i-check kahit naka-insert kit. Testing natin para makita natin kung ayos. ESR meter. Ayun yung sira. Ito. Try natin. Yun nga. Tama, sira siya Oo, naglalaro siya in-circuit to So, pumupunta naman siya dun. Yung sa una, ayaw niya yung isa na lumobo. Yung mga lumobo ang tignan natin. Yun. Ito yung lumobo. Parang naglalaro siya. So, maganda siguro alisin natin. Magtingin nga tayo nung yung hindi lumobo. Tingnan lang natin. Kasi sinabi talaga sa akin, insert kit, pwedeng i-check. Ayun agad di ba? Parang pumunta siya agad dun sa green. So, pag itong lumobo, pag chinek natin, pumupunta naman kit di agad. Ay, parang nagre-red yun, no? Nag-red siya, di ba? Pag binabaliktad ko. Ito nga itong hindi lumobo. Try natin. Kasi siyempre hindi ko rin alam. Basta sinabi sa akin, insert kit pwede. So, hindi siya nagre-red. Hindi siya nagre-red. Yung hindi bumukol. Ito yung bumukol, Try natin, Baliktarin ko. Ayun, diba? Nagre-red siya, pagka binabaliktad ko. Ayun, Plink. Sabi niya. Ito nga Ay, umiilaw din lahat. Kahit hindi yung So, mas maganda talaga pag aalisin natin. Alisin natin. Okay. So, ako din, siyempre gusto kong malaman na insert kit siya na pwedeng, kasi yun ang sabi sa akin nung nagbigay. Insert kit pwede kong i-check, pero sa obserbasyon ko, mas maganda yung aalisin. Yung alisin natin. So, pagka ganito, ilista natin yung aalisin natin para hindi magkabaliktad. Kasi, magkakapareho yan, Kahit na magaling ka na, mas maganda siguro yung maglista ka. Or picturean mo, 10 microfarad, 10 volts. Ito pala, pagka 10 volts yung nakita nyo, so lower than 10 volts ang masusukat nyo dito. 1,500 na 10 volts. Alisin natin. Mga bumukol. Nakasin dito pala to. May ginawa kasi ako kaninang yung cutting method, kaya
nagamit ko. Saan na ba yun? Ito muna na malaki. Yung ito. Mas maganda yung ano. Maganda yung ano. Nilalagyan ko muna ng pag-aalisin mo siya, nilalagyan ko muna ng ano para mas madali siyang alisin. Sa experience ko nagtuturo ako sa experience ko. Nilalagyan ko muna ng ayan di ba? Dali siyang maalis. Kasi pag hindi mo siya, ayun yung lumubo. Ito yun. Pag hindi mo siya lalagyan muna, parang mahirap po. Pwede rin pala. Pero minsan, base sa ano tayo, mas maganda yung live kagaya niya nilalagyan muna. Mas madali siyang alisin. Di ba? Mas madali. Alam nyo itong ano ko to, matagal na to sa akin. Magto 2 years na sa akin to. Hindi pa siya sira. Ang nasisira lang ito, ginawan ko na siya ng body. Yung makapal. Yung ginagamit sa sasakyan. Ano siya talaga. Pero yung ano niya, hindi. Talagang kahit minsan pa nga nakakalimutan kong nakasaksak. Hindi na nasisira. So, dalawa yung nakita natin, na lumubo. So, kuha tayong papel. So, nagtuturo ako base sa experience ko. Iba-iba ang mga nagtuturo din. Para sa akin, kung gusto nyo yung style ko, ay manood kayo. So, ganyan lang. Pang baguhan kasi pag ako, hindi ko na rin nililista minsan, pinipictureon ko na lang, pero sa mga baguhan to. Para lang hindi kayo mawala. Ayan, lagyan nyo lang ng ganyan. So, dito tayo nag-alis. Basta may inalis kayo, ayan isa, di ba? Ayun ang negative, positive. Lagyan nyo agad ng ganun. Minsan kasi na-erase yun, nawawala. So, lagyan nyo na agad ng 1,000 microfarad 10 volts. So, kahit di ganun-ganun yun alam nyo na. Hindi nyo na mapagpapalit yan. Diba? Ayan siya Pag may inalis kayo, ito yung transformer, ito yung mga ganyan lang. Ito yung negative, ito yung positive. Yan. So, yung value niya is 470. 470 microfarad, 10 volts. Ako'y nagtuturo sa mga baguhan. Kaya ganyan. Step by step. So, wala nang lumobo. Ito lang. So, i-try natin yung lumobo. Muna. Alam nyo kasi, mahilig ako sa mga tools. Kumbaga, kung naka-repair ako ng 65 inches, 55 inches, 8,000, 7,000 ang bayad, bumibili ako ng isang tools ko. So, makikita nyo na rin dito bago kayo bumili kung ano bang maganda. So, pag pangit, huwag na kayong bumili. Nakita nyo na sa akin pangit di ba? So, itatry na natin. Ito, bigay lang sa akin to. Kaya salamat sa nagbigay. Sa mayamang nagbigay. Yan. So, ayan. Ito kasi, pang test. ESR din sabi pero transistor tester to. Mura lang din to. Mga investment yan. Ayan siya So, naging diode na siya. Naging diode na siya. Sabi niya, hindi niya na maano na siya, yung capacitor. Hindi niya na alam na siya ay isang capacitor. Yan. Yan Ito kasi, pang testing ng MOSFET, mga IGBT, mga transistor, sasabihin niya kung anong, eto naman, alam niya ang capacitor siya, pero 124
Microfarad na lang, ESR niya 8 ohms. Diba? Ang taas masyado. 470 siya Tapos 124 na lang. So talagang sira na. So nakita nyo na to, maganda to. Mura lang naman yan. Try natin ulit sa sa transistor. Mura lang to, bili ko rito nasa 500 lang, pero makakatulong sa inyo yung mga baguhan. Ayan. Kung ano bang bibilin yung tools, ESR ba? O pwede na ba ito? Digital na pang ESR to Ayan pang transistor pa siya Sira kasi ito sira. O yan siya Diode siyang dalawa. Yung isa naging resistor na. So sira na siya. Sasabihin niya rin kung diode. Diode siya Sasabihin niya rin kung MOSFET. Lahat na andun na. Kumbaga ma-high-tech na tayo. So sira talaga to. So dito naman tayo sa ESR. So nakita nyo dito, sinabi niya talagang yung isa hindi niya na ma-detect. Ang alam niya na dito, diode na. Dito naman tayo sa pinamigay sa akin. Yan. So, dito tayo. Bakit dito? So, 470. Dito siya sa 100 So, 100, 470 hindi na siya nakaabot. Wala na. Dito siya dapat sa kasi nasa 100 siya Ayan So wala na, hindi na siya umabot. Itong isa rin, 1,500 microfarad. Ayan. Ayan siya. Hindi na rin siya nakaabot nagtataka ako dito. Kasi hindi ko siya mapaabot. Pinalitan ko na ng baterya. Hanggang dyan lang siya talaga. Ayan. Ano ko ba? Kailangan ko sigurong bumili ng iba. O kailangan ayaw yung pahingi. Gusto bumili ako. Kasi wala na Ewan ko kung bakit. So alisin na natin yan. Hindi masyadong si ESR sa akin. Kailangan siguro yung sa may kagrupo ko dun sa electronics dun tayo hihingi. Hihingi talaga. Okay, so dito naman sa tester na ito. Dito tayo sa itry natin lahat para yung mga baguhan alam na yung bibiling tools. Okay, 1,500 microfarad. Wala na, hindi na rin niya talaga madedetect. 1,000 mF. So 1.5, 1,400 nga. Na naman niya na 1,400. 1,005, ayan siya Ito 470. Ayan, 470. Microfarad tayo 318. 318 pero lumobo na 470. So sa aking review ko na rin dito, maganda to. Talo niya ito. Or hindi lang maganda to. Ito ang maganda kasi dito sa tester 1,400 microfarad nati-check na nakikita niyang ganun pero sira na siya. Pero dito detect niya na sira. Ayan wala na, diode na siya. Naging diode na siya, hindi na siya capacitor. So, dito sa tester, hindi siya masyadong nadedetect. Nadedetect niya yung microfarad niya, pero hindi niya nadedetect na sira. ESR 7 ohms. Ang kwan mo lang dito, titingnan mo ito, yung ESR niya, point lang. Point lang. Pagka namin nakakita ka ng 2 ohms, 3 ohms, sira na. Tsaka yung voltage loss niya, 24% na. Dapat yan, nasa 1% lang. So, bili kayo ng ganito. Perfect sa lahat ng bagay. Transistor, MOSFET, lahat. Kayang-kaya niya. Hindi lang ESR. Yan lang, nilagyan ko na lang. Isinasaksak lang dito sa yan. Sa panang cellphone. So, may nalaman na naman tayo. So,
So, naghanap tayo ng 470 microfarad, 16 volts. May nahanapan tayo. Yung, diba? Nilista natin. Kanina. Yan. Meron na. 10 volts, 16 volts, pwede. Basta parehas yung 470. Ito naman, wala akong mahanapan. So, 1,000 microfarad, wala akong mahanapan na 1,000 microfarad. Meron akong 1,000 na dalawa, turo tagwa 1,000. Pwede naman sa parallel. Kasi ang low ng capacitor, pag parallel, mag-add up. Mag-i-stay yung voltage. Kagaya dito. Dalawa to. 68 plus 68, magiging 130 plus. Pero mag-stay yung 450 volts. Parallel ito. Parallel lang nilagay dyan. Parang ito. Ngayon, parehas naman siya dito sa 2,200. Malapit lang naman. Pwede kasi filter siya eh. Chinek up ko po siya. Nasa output siya. Nasa output siya ng 3.52. Pwede naman. Kasi filter siya eh. So, pwede nating maglagay ng ibang value na mas mataas. Huwag lang mas mababa. So, yan ang ilalagay natin. 2,200. 10 volts, parehas lang naman kasi 3.5 volts lang naman ang ilalabas niya dyan eh. Tapos ito. So, ilagay na natin. I-try natin. Mag-check. Volt check. Ayun. So, sinaksak ko na po. Ayun yung pinalitan natin na dalawa. Ayan. So, dito tayo na naman magbe-base sa power. May nakasulat. Ayan. Dry on, power on. So, ground. Doon tayo sa ground. So, ang pinapalabis natin is yung 3.5 volts. Nasaan ba siya? So, 1 dry on ito. Make sure. Ito. Dapat may masukat tayong 3.5. Ayan. Meron siya. 3.4. Pwede na yan. Ayan. 3.4. Okay. Yan na siya. Nasaan ba yung pinalitan natin na sira? Yun o. Yung 2,200 ang nilagay natin. Pero 10 volts siya o. So 3.5. Okay, di ba? Pati yung nasirang isa. Yun o. 3.5. Parehas silang ano pala. Ilagay na natin. I-check natin kung gumagana. Tapos niyan, yun na naman, yung magic. Yung magic, naalisin natin ang, yun o, diba? Nakikita niyo yun? Hindi naman siya tumunog, na gano lang. Hindi siya tumunog na, yun, ilagay na natin. So, ilagay na natin yung mga dapat ilagay. Yan. Sabay saksak. So, saksak na natin. Wala naman sumabog. Uy, nagkailaw na siya oh. Pero may ilaw naman talaga yan kanina. Voltage checking lang tayo bago ano. Saan ba yun? Saan ba yun? Saan ba yun? Ayan siya oh. 3.5. Dito. 3.5. Dapat naman sapat. Ayun, siya oh, 3.4. Yan yung standby voltage. Kahit hindi pa nakabukas yung meron na siya kasi pupunta siya doon dito sa motherboard ito. Ito pala mga baguhan na pag ito ang mga nasira dito, medyo mahirap na ito. Pero pag nasira yan lang, mga yan, no problem, mawalitan yan. Pero pag ito medyo bibili tayo ng bagong So, na-check na natin. Check na natin. Pagsaksak mo naman ganyan, pag walang sumabog, approve. Pag baguhan, magandang ko ng konti. Oh, baka meron. Ganun ako nun. Okay, power on na natin. Oh, hindi na siya nawala nagkaroon na ng LG naman. Kanina, pag pinipindot natin, bumabalik agad sa red light. Yung. So, ayos.
Iwan natin. Salamat po. Lalong-lalong po sa taas. Yung shoutout po natin sa next video na lang kasi hindi ako nakagawa ng mga isi-shoutout. Balik kararating lang kasi ito. Ginawa ko na agad. Kasi may pupuntahan pa akong home service. Kaya, salamat po sa next video po. Shoutout po tayo.